Tahanang pinakamasaya ng Tape Inc. Nagtitipid na. Mga papremyong ipinamimigay, binabawasan na for cost cutting. So totoo nga kayang nahaharap sa napakalaking financial problem ang tahanang pinakamasaya at nalulugi na. So ito po ang mainit na pinag-uusapan sa social media. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa susunod nating mga balita. So ayan, kamusta po kayo? Magandang gabi guys! Andito na naman po ako, si Gandara SRU, para maghatid ang latest update and fresh happenings about sa TVJ, Itbulaga, and the Legendary Cards. So, ang isa po sa pag-uusapan natin ay patungkol dito sa tahanang pinakamasaya na kung saan ay nagtitipid ng araw. Nako, Kadaway Cards, magkakatotoo kaya ang chismis na mukhang hindi natatagal ang tahanang pinakamasaya at hindi na aabot pa ng December 2024 para sa kanilang katapusan ng kontrata na pinirmahang kontrata sa GMA Network. Pero unahin po muna natin na pag-usapan ang tungkol po dito sa top 10 TV programs mula po sa Nutam Ratings. So, post po mismo ito ng GMA Network sa kanilang Instagram account. So, February 17, 2024, araw po ito ng Sabado. And pasok po ang Itbulaga sa top 10. Pipito Manaloto, Magpakailanman. Ito po yung sunod-sunod. Top 1, Pipito Manaloto, Magpakailanman, Abot Kami na Pangarap, Jose and Maria's Bonggang Villa, Tadhana, 24 Oras Weekend, Wish Ko Lang, Pinoy Crime Stories, Open 24/7 ni Bossing. Vic Soto guys, napakalakas pa rin talaga. And then, Itbulaga. Pero, ipinagtataka po ito ng ilan. Kasi, February 17, kung matatandaan po natin, ang ratings ng It's Showtime, February 17, ay 5.7. Di ba po, napakataas. Ang Itbulaga ay 4.3%. Pero, ang layo ng agwat. 5.7 ang Showtime. Pero, ang pasok po sa top 10 ay It's Showtime. So, paano? Alin po ang hindi totoo dito? Yung inilabas na ratings noong February 17 or itong top 10 TV programs na ipinost ng GMA Network. Kasi, kung nandyan po ang Itbulaga, dapat po kahit nasa top 9 ang It's Showtime, di ba nakapagtataka? Di kaya ang 5.7 naman po na ratings ay ang Itbulaga. Anyway, makikita po natin dito na pati po sa ratings magkaiba 4.1 lang po dito sa top 10 TV programs kung mapapansin ninyo. Pero sa nakita nating ratings itong nakaraan, 4.3 ang Itbulaga. Ewan, medyo nakakalito na rin talaga subaybayan ng ratings no, lalo na kung hindi naman po pare-parehas yung nakikita natin. Ito po yan, mismong GMA Network ang nag-post. And nagpapasalamat nga po sila sa suporta na kanila pong natatanggap. And kung inyo pong makikita pagdating dito sa February 17, 2024, pasok po ang Itbulaga sa top 10. Anyway, congratulations Legendary Cards sa ating lahat na pasok ang Itbulaga. So GMA Network po ang nag-post nito ha. Anyway, dahil nga dito sa latest update mula po sa GMA Network sa circle po ng mga Dabber Cards, ng mga legit Dabber Cards, mayroon pong nagtataka. And inaakala or ano bang tamang term doon? Should I say, hindi maiwasang isipin na ayaw ng GMA sa It's Showtime. Kung ayaw nila sa Showtime, hindi mas lalong ayaw din nila dito sa TVJ's Itbulaga. Kasi syempre, magka-rival po na network yan. At the same time, meron pong nadami di ba sila sa kaso na isinampa ng TVJ sa Tape Inc. Anyway, ayun na nga, sinipa na daw ba ng GMA Network ang Showtime dahil wala nga po, napakataas na kanilang ratings, 5.7, pero hindi po nakasama, hindi po natin nakita na nasa top 10. Samantala para naman dito sa pagtitipid umano ng Tape Inc., sabi po dito, halos iisa ang tanong sa amin nang napag-usapan namin ang tatlong noontime shows.
sa radio program namin sa DZRH. Malapit na raw bang si Baki ng tahanang pinakamasaya dahil hindi na ito kumikita? Grabe nga naman ang chismis, kalat na kalat, no? Iyan din ang tanong namin sa ilang taong bahagi ng Noontime Show at sa ilang taga-Tape Inc. Ang iba ay sinasabing hanggang December 2024 pa ang kanilang kontrata sa GMA7 at hindi raw nila alam kung magkakaroon ng renewal. Akala ko ba cheers na? Di ba nag-post po ang mga tape defender sila, Best Pills, cheers na daw, may kontratang may permahan ng kontratang magaganap. So, fake news. Kasi mismong galing sa bahagi mismo ng Noontime Show daw, hindi alam kung magkakaroon ng renewal. Tapos, ipagmamalaki ni Best Pills, nakasama daw kasi nila sa GC ang boss ng tahanang pinakamasaya or ng Tape Inc. Boss ng Tape Inc. rather. At yun nga, ang balita, merong kontrata na pipirmahan. May iba namang deadma sa tanong namin. Nakikita naman daw sa programa nilang punong-puno ito ng commercial load. Ibig sabihin, kumikita pa sila. Kumikita, pero ang tanong, sapat po ba yun para mapunan yung mga halimbawa ay utang, expenses na kanilang inilalabas para sa laban, di ba? Ng kanilang kumpanya. Anyway, ayon sa ilang napagtanungan namin na minimum daw ang commercial load ng tahanang pinakamasaya ay 30 minutes. Kapag weekend ay umaabot daw ito ng 40 minutes. Malakas yun. Kaya parang hindi ka panipaniwalang nalulugi ito. Mas marami pa raw silang commercials kung ikukumpara sa It's Showtime. Ay di, sana all. Ika nga ni Min. Wow! Pero pagdating sa ratings, nangunguna pa rin ang Itbulaga ng TVJ at madalas ay natatalo ng It's Showtime ang tahanang pinakamasaya. Ang napapansin lang namin sa tahanang pinakamasaya, parang nagtitipid sila sa pamimigay ng papremyo sa games at kahit sa ipinamimigay sa segment nilang G sa Gedli. So, nagtitipid na sa pinamimigay na papremyo. Pero kung kumikita sila, bakit kailangan? Kung ito naman na yung kanilang nasimulan. So, sa bagay, may iba-ibang aspeto yan. May iba-ibang pinagkakagastusan. So, labas na tayo doon. Pero ito ang chika. Mukhang nagtitipid daw at napapansin na nagtitipid sila sa pamimigay ng papremyo. Kung ano man ang kanilang reasons, ay bahala na po sila doon. Basta ang chikang nakarating, base dito sa article, is tila nagtitipid sila. Anyway, dumako naman po tayo ngayon sa pagbabasa ng comment ng atin pong mga commentors. Ayan, mula kay Sir Roy Michano Mogol, dapat lang napalayasin ni Mr. T yung tahanang ipapasara sa APT. Yun nga ang GMA, hindi mabayaran ang upa upa pa kaya dyan sa APT kahit na may share siya mismo sa mga halos-hos. Well, maybe the reason why kung hindi na po active itong si Mr. T sa Tape Inc., kung bakit nananatiling nasa APT Studio 1 TP nila or ang tahanang pinakamasaya ay dahil siguro sa hindi pa tapos ang kontrata ng Tape Inc. sa APT Studio. So, ang chika ay pansamantala lang po yung studio ng TVJ sa Meralco Theater. Lilipat din ng APT. So, kung totoo ang chika na yon, meaning talagang hindi natatagal sa APT Studio ang tahanang pinakamasaya. So, sana nga, pero sayang naman kasi may renovation na ginagawa sa Meralco Theater. Meron din naman iba po tayong mga ka-Lovercats na sinasabing, naku, wag na lang bumalik. Makipag-ugnayan pa. Makipag-agawan pa sa Tape Inc. at TVJ. Nagsarili na rin naman sila. So, tuloy-tuloy na daw na lumayo ang TVJ sa kanila. So, may kanya-kanya naman po tayong opinion.
Sabi naman ni Sir Rudy Sombrero, magandang gabi. Sana mapalakas naman ang signal dito sa Bicol region. Kaya sa YouTube na lang gamit namin. Nako, nakakalungkot naman pong isipin. Pero sana kahit po kung sa bagay, baka nagtitipid kayo sa kuryente. Kung wala rin lang naman signal, patayin na lang din, So, may kanya-kanya naman tayong sitwasyon. Pero, hoping tayo, pray po natin yan, sana po sa inyo pong mga lugar na mahina ang signal, maayos po at maging malinaw po ang dating ng Itbulaga. Sabi naman dito ni Sir Mark Lawrence Macas, Miss Gandara, dapat palitan na lang ang tape ink. Gagawing it Showtime dahil mataas ang ratings ng Showtime. Sa ikalawa, ang Itbulaga sa TV5 at RPTV Channel 9. Ang tahanang pinakamasaya kulelat sa TV ratings, pero okay lang. Ano okay lang? Goods na goods po na sila ay kulelat. Sir Mark Lawrence, anyway, shoutout po sa inyo. And about po dito sa Showtime, nako, mukhang ibang usapan po yan. Hindi rin natin sure kasi noon time show po yan ng ABS, tapos makikita sa GMA. Di ba parang nakakaloka naman. So, yun lang po muna guys sa ating update para po sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.